Global Harvest Church. Ako po ay isa sa mga pastor sa Radiance na ito, na ako po ay si Pastor Jace. Ako po yung anak ni Bishop Ferdy. And if you're a first-timer dito, welcome po kayo sa church. So kung meron kang nakikita, nakatabi mo na merong tag, pwede bang batiin mo naman yan? Kung first-timer yan. Kung wala ka naman nakikita sa katabi mo na first time, batiin mo pa rin yan. Praise God. Alam niyo po, sa gitna ng storm na ito, we believe that God is in control. Sino naniniwala doon? Tayo muna ay manalangin. Lord, we believe na kahit sa panahon na ito, na kung saan nakakaranas po ang aming bansa ng mga kalamidad, alam namin na Ikaw ay Diyos who is in control of everything. And Lord, dalangin po namin na nawa ay hindi po magkaroon ng mga disaster sa mga lugar po na dadaanan ng bagyo. Maging Lord sa amin pong lugar na ito, na bahay-sambahan, dalangin namin Panginoon ay maging maayos po ang lahat. At hindi po Panginoon o wala man ni isang Pilipino po ang maaksidente, makaranas ng anumang mga hindi magagandang mga bagay. At Lord, sinasubmit po namin ang aming mga sarili sa iyo lamang. Kaya Lord, ngayong hapon na ito, we believe that you are God alone in this place, and naniniwala kami Panginoon na may gagawin ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, ito yung second to the last natin na topic sa series natin about This is our God. Mas nakikilala niyo ba si Lord every week? No? And this time, alam niyo po, dahil ito na yung second to the last, papakilala natin si God as our God is eternal. Pag sinabing eternal, ito ay panghabang buhay, forever. Wala siyang simula, walang wakas. Or kung meron mang simula, siya yon. Kung meron mang wakas, siya din yon. He lives na kung saan hindi natin kayang tapatan. Kahit pinakamatanda pa na tao sa balat ng lupa, kahit kauna-unahan pa yan na tao sa buong mundo, alam niyo po, ang Diyos ay lumikha ng lahat. And our God is eternal. Ito po ngayon, yung mensahe ni Apostle Peter sa mga Christians na dumadaan po sa iba't ibang uri ng pagsubok nung unang panahon. And dito tayo nakafocus sa ikalawang sulat po ni Pedro sa mga mananampalataya, or tinatawag nating 2 Peter. Now, alam niyo po, pinaparealize ni Peter sa mga Christians nung unang panahon na dumadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Sino dito may mga problema, no? Sino dito may mga isipin? Sino dito may mga worries? Wala tayong pinagkaiba sa mga Christians na kinakausap po ni Peter nung unang panahon, dahil sila rin po nakakaranas ng maraming mga ganitong bagay. And yet, ang sabi ni Peter sa kanila, our God is eternal. Can we say that word, eternal? Now, kapag sinabing eternal, tignan mo ngayon ang lahat ng bagay sa paligid mo. Pwede mo bang sulyapan yung katabi mo? Yan, tignan mo lang siya. Tignan mo nga rin yung damit niya. Oh, ano masasabi mo? You're looking good. Okay? Di ba? O kaya, tignan mo rin naman tong place natin. Tignan nyo, ano? Anong masasabi nyo? Ito ba talaga mga bagay sa paligid natin? Kung ang Diyos ay eternal, ano naman ang nasa paligid natin? At nung tinignan natin yung katabi natin, ano naman yan? Pang-eternal ba talaga yan or panandalian lang? And sometimes we feel na everything sa buhay natin, next slide, feels temporary. Di ba? Actually nga, minsan, ang mas mahalaga pa sa atin, yung mga panandaliang bagay kesa sa mga nagtatagal na mga bagay. Tama ba yon? Minsan, yung perspective natin magkaiba. Dahil panandalian lang siya,
kunin mo na yung yung chance na yon. Pero sa totoo lang, in our case, sa buong mundo na ito, usually kung ano yung mas matagal yung quality niya, yun yung mas tumataas yung value. Tama ba? Tama ba? So halimbawa, when we talk about money, money comes and goes. So ibig sabihin, temporary yan, di ba? How about gold and silver? Tumataas yung value o hindi? Tumataas. So makikita niyo, ba't kaya tumataas? Dahil gold and silver, nagtatagal talaga. Kahit yan, umabot ng 2,000 years, gold pa din yan. No? So kahit din ang lupa, kung makikita niyo ang lupang tinatapakan natin, kaya nagtataas ang value ng lupa dahil sa kahit mamatay ka, ilibing ka rin dyan sa lupa na yan, mananatiling lupa pa din. But look at, halimbawa, cellphone. Meron kang bagong iPhone 17, kaso nagasgas na agad. After a few years, papalitan na naman kasi bakit? May bago na naman, may iPhone 18 na naman, may iPhone 19, may iPhone 20, then parang kailangan mo ulit bumili ng bago. In this world, mga kapatid, konti lang talaga yung mga bagay na sasabihin mo o masasabi natin na nagtatagal. Everything actually feels temporary. So, meron akong ginawa na acronym dito sa temporary na ito, no? So, next slide natin please. So, temporary. Nag-isip ako ng mga bagay habang ginagawa ko po itong sermon na ito. Ano ba yung mga temporary na mga bagay sa paligid natin? Ano yon? Una, letter T is what? Trends. Kung ano yung uso. Noon, ang uso, nakita ko noon yung picture ng father ko, pati ng mga professors ko. Ang uso noon, yung belly button na ang tawag dyan, na pants, di ba? Nakita niyo ba yun? No? Tapos para silang mga Elvis Presley, yung suot, ganyan. Noon, usong-uso yung mga afro na cut, mga ganyan. Later on, biglang hindi na. Napansin nyo? And that is actually a trend na masasabi nating temporary lang. Nandiyan dyan, pero hindi magtatagal. What else? Ano ba mga temporary na bagay? Letter E, emotion. If you're happy, masaya ka, it's an emotion na okay, masarap sa pakiramdam, nakakatawa, pero later on, after nung joke, after a few hours kasama mo yung friends mo, nawawala yung height ng emotion na yon. Yung galit mo, hindi ka naman all throughout buong araw galit, di ba? Pero, yung minsan, matatauhan ka na lang bigla, ay dapat pala hindi ko na lang nasabi yon. You see, emotions will be temporary. And wag niyo po equate dyan yung love, kasi yung love, hindi siya basta emotion lang. But you can see, no, na yung emotion natin, panandalian lang. Ano pa? Letter M, memories. Sino sa inyo, yung natatandaan nyo pa yung mga bagay na nangyari nung bata ka pa? Malinaw pa talaga sa isipan mo. Meron ba sa inyo? Or anong ginagawa natin ngayon para maalala natin yung mga bagay noon? We take pictures. Ano pa? Video cam. I-video. Di ba? Sasabihin, anak, posing ka. Di ba? Gaganon. I-picturean. Dahil bakit? For memories. And kung maalala nyo, kapag sa Facebook, di ba? Nag-view tayo, minsan, meron tayong post 9 years ago, no? Parang gusto mong ihambing sa panahon ngayon. Tapos bigla mo maalala, ay, nangyari pala nga ito noon. But memories is actually temporary. Ang iba nakakalimutan na yung mga bagay na importante nangyari sa buhay nila. Ang iba nga nakakalimutan nilang birthday pala nila, anniversary pala nila. Nakakalimutan nila ang maraming mga bagay na importante sa kanilang buhay.
memories will fade. Memories is temporary kasi tayo ay tao lang. That is why, tignan niyo yung letter P, people. People around us are temporary. Yung iba, mauuna, yung iba mauhuli. Some will be friends ngayon, pwedeng enemies mo na kinabukasan. Pwedeng yung mga taong maaasahan mo ngayon, kinabukasan din hindi. Pwedeng close kayo ngayon, sa next hindi. Pwedeng sa ngayon, kasama mo friends mo, pero pag nagkaroon ka ng family, iiwan mo na or hindi na kayo madalas magkakasama. People in our lives is temporary. What else? Ano pa? Opportunities. Sino sa inyo dito, nung kayo ay bagong or fresh graduate kayo, talagang kuha kagad kayo ng kumpanya. Gusto nila kayo kagad kunin. Ngayong medyo matagal-tagal ka na, matanda ka na rin, may edad ka na, parang bihira na ngayon yung kumpanya na gusto kang kunin. Opportunities in life, hindi lagi yan nandiyan dyan. May time na mga maraming nanliligaw sa'yo, may time na wala nang nanliligaw sa'yo. May time na may opportunity talaga ng blessing, das minsan parang wala kahit isang patak. Ang opportunities, hindi yan panghabang buhay, panandalian. What else? Ano pa? Recognition. Nakikilala ka. But after a year, pwedeng hindi ka nakilala. Ano pa? Next slide. Awards. Na-awardan ka first place. Next year, may bago ng first place. Hindi na ikaw yung kinikilala ng mga tao. What else? Another R, relationships. Relationship, mga kapatid, can be temporary. Some people, pwede magka-cut ties sa atin. Relationships, hindi yan talaga nagtatagal. And especially, turo mo ngayon yung katabi mo, letter Y, ano yung temporary? Turo mo? You. Kailangan natin maintindihan na ang bawat isa sa atin ay temporary lang. Next slide. Bakit? Lilipas po ang lahat sa mundo. Kasama ako dun. Kasama kayo. Kahit yung mga bagay na meron tayo. Pero ang Diyos ay eternal. Later on in our life, pwedeng after 20 years, kailangan ng gibain tong church building. Dahil bakit? Pwedeng hindi na matibay yung structure niya. Amen? Pwedeng yung bubong mo, kailangan mo ng palitan. Kahit ano pang bagay yan, pero hindi yan magtatagal. And actually, sa panahon natin ngayon na lalo nakikita natin, temporary lang pala ang mga bagay. Tulad ng sabi ko sa inyo, pwedeng masayang-masaya nung isang araw, yung isang family sa Cebu, biglang isang araw, iyakan. Doon natin makikita, mga kapatid, na napaka-temporary ng maraming bagay sa mundo. And kahit ngayon, may dumadaan na bagyo, temporary pa rin yan. Amen? Pero ito, dahil temporary ang lahat ng bagay, tandaan natin na darating ang panahon na si Lord mismo rin ay darating para ayusin ang lahat ng sira sa mundo. Ang sabi po ni Peter ngayon, sa mga sinusulatan niya sa chapter 3, verse 10 to 13, pero ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Take note na hindi magnanakaw si Lord. Sinabi niya lang na parang magnanakaw dahil ang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan yan papasok sa bahay mo, hindi mo alam kung kailan siya dadating, pupunta siya sa lugar, sa oras na kung saan hindi mo ine-expect at akala mo parang okay lang, parang safe lang, parang ang sarap lang sa feeling ng lahat. Then suddenly, yung magnanakaw sa time na kung saan parang okay at safe lang para sa'yo, doon darating si Lord.
darating si Lord at lahat po tayo ay haharap sa Kanya. Pero ang mundong ginagalawan natin, ang sabi ni Peter, next slide, sa araw na yon, sabay-sabay natin basahin, mawawala, 1, 2, 3, go, mawawala ang langit kasabay ng malakas na tunog. Masusunog at mawawasak ang lahat ng nasa langit. At mawawala ang mundo at lahat ng nandun. So darating yung time, hindi lang pala yung mga bagay na na-enumerate natin na temporary yung mawawala, buong mundo. Bakit? Because God will correct everything. Isang good news yun para sa atin, lalo na kung nakakaranas tayo ng mga ganitong delubyo sa buhay, iba't ibang mga hindi magagandang pagkakataon sa ating mga buhay, maraming trials. Isang good news yun para sa mga taong naghihirap at talagang nafe-feel nila na walang pag-asa. And si Lord, nagbibigay siya ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya ito sinabi ni Peter, next slide, hindi po ito para takutin ka, kundi para magbago yung priorities mo simula ngayon. So, hindi yan sinabi ni Peter para, kailangan matakot na kayo, magkulong na lang kayo sa bahay nyo, kunin nyo buhay nyo. Hindi yun yung gusto ni Peter na gawin mo. Ang gusto ni Peter, ayusin mo simula ngayon yung priority mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo priority mo. Number 1, kailangan baguhin mo ang iyong priority. Ano yung una sa buhay mo? Ano yung focus mo? Ang mga bagay ba, nag-i-invest ka ba masyado sa mga bagay na hindi magtatagal at sa mga bagay na panandalian lang? Sabi nga nila, kung mag-i-invest ka daw, dun ka daw sa mga bagay na hindi bumababa yung presyo. Bakit? Kasi nagtatagal. Alam niyo po noon, meron akong subject sa accounting nung college. Ang sabi, kahit pala yung yung bahay, meron niyang tinatawag na depreciation din. Pero ano yung nagtataas ng value? Tumataas yung value? Yung lupa. So lahat ng bagay sa mundo na meron tayo pala, merong depreciation value. Pero tanging yung mga bagay na nagtatagal katulad ng ginto, pilak, lupa, kaya pala dyan nag-i-invest yung marami at lalong yumayaman dahil bakit? Yan yung mga bagay na nagtatagal. So it's a learning lesson sa atin. Hindi pala makakapagpayaman kung basta lalagay mo lang sa isang vault lahat ng pera mo. Mas maganda mag-invest ka saan? Real estate, gold, sa silver. Practical to na side na mga bagay. Pero other than that, dahil darating din pala, nabasa natin kanina na wawasakin din lahat naman ng bagay sa mundo, babaguhin ni Lord lahat, kailangan ngayon yung priorities natin hindi lang dito sa lupa, kundi saan? Sa mga bagay na magtatagal for eternity. Ang utak dapat natin pala, hindi yung pang dito lang sa lupa, kundi pang langit din. Amen? Next slide please. Don't build your forever, kapatid, on something that's fading. Tignan nyo, nawasak daw yung ozone layer natin, nagkakaroon ng climate change, nagbabago ang klima ng mundo dahil sa unti-unti itong nagde-deteriorate. At dahil din sa mga tao, tayo mismo mga Pilipino, na kung saan inaalaw natin yung mga illegal na mga bagay sa ating bansa, ano nangyari? Nagkakaroon ng flash flood, nagkakaroon ng mga di magagandang bagay. Everything is actually fading. Napapansin nyo ba yun? Napapansin nyo yun? Yung pollution ngayon, lalong gumagrabe. But, eto yun
yung forever mo, hindi dapat nakatuon dito sa lupa. There is something in the next. Ano yung mga temporaries natin kanina? Pakita ulit natin. Sabay-sabay nga natin muli enumerate. 1, 2, 3, go. Trends, emotion, memories, people, opportunities, recognitions, awards, relationships, and you. Take note, ito hindi natin sinasabi na wag mo nang i-pursue yung dreams mo. Hindi, maganda yan. Gawin mo yan. Talagang mag-alaga ka rin ng ng paligid natin. Gawin mo kung ano yung tama. Amen? Walang mali po, next slide, sa mga pagpupursu natin ng dreams and goals. Pero ito, hindi dapat kasi doon tumigil yung buhay mo. Na doon na lang naka-focus yung lahat-lahat para sa iyo, hindi ka naman nag-i-invest sa mga bagay na panghabang buhay. Sa mga bagay na magtatagal, kahit mawasak ang mundong ito, kahit masira, kahit tamaan ng asteroid na malaki ang Earth at mamatay ang lahat ng tao, merong bagay na hindi kahit kailanman mananakaw at mawawala. Ano mga bagay yon? Those are the eternal things. Saan natin makikita yon? Sa Diyos. Because our God is eternal. So, ewan ko kung bakit ako, nung ginagawa ko rin to, ano kayang pwedeng acronym sa eternal? No word na ito. Next slide, pakita natin. Kailangan mabago ang ating thinking. Dahil mahirap kapag hindi mo muna iniisip yung gagawin mo. Kasi kapag gawa ka na lang gawa, hindi mo iniisip, ano mangyayari? Ikaw ay magkakamali. Marami kang bagay na mareregret sa buhay mo. Pag nauuna ang gawa bago pag-iisip, maraming pagkakamaling magagawa. Ngayon, anong klaseng pag-iisip ngayon yung dapat nating focus about the eternal things? Eternal thinking, kung gagawin natin ito, it will establish, it will make in our heart, dun sa ating kaloob-looban ng buhay, real, totoo, new, bago, abundant life. Ano yung sabihin ng abundant life, Pastor? In the Bible, actually, it is called Zoe. Sabihin nga natin, Zoe. Pag sinabing Zoe, hindi yan yung sa physical lang, doon ka mayaman. Hindi po, hindi finances lang. Tapos may sakit ka naman. Hindi ganon. Abundant life comprises of everything. Kasama dito yung eternal things. Bakit? Pwedeng may buhay ka physical, but in the eyes of God, you are dead. Nakukuha po natin. Nakukuha po natin? Sabihin mo sa katabi mo, eternal ang focus. Kaya ito next slide, why are we at church? Bakit ba tayo nasa church? Kasi bakit? Nabubuhay tayo para sa, hindi lang dito para sa lupa, kundi beyond our lifetime. Kailangan natin mag-invest sa talagang bagay na nagtatagal. And alam nyo po, there is life after death. Bakit? Kung walang buhay after ng kamatayan, magiging bulalang tayo at walang saysay ang lahat. Kung walang pag-asa pagkatapos ng kamatayan, kawawa ang mga gumawa ng mabuti. Masaya lang ang mga gumawa ng masama. Nakukuha po natin? So, noong nakaraan, nalaman natin, di ba? Kaya pala si God, just, He is a just God, patas na Diyos, pinaparusahan niya pala ang masama dahil bakit? Kasi kung walang pagpaparusa sa masama, ano mangyayari?
panalo ang kasamaan. Pero kung walang reward sa mga matuwid na tao, baliwala ang paggawa ng mabubuti. Kung kaya kailangan meron ding reward. Amen? And yung nagbibigay ng reward, who is it? It's Jesus, the eternal God. Next slide, please. Tingnan nyo ang sabi, 2 Peter chapter 10 na ito, chapter 3, verse 11. Tingnan nyo ngayon sino dito ngayon babaguhin mo yung pag-iisip mo, yung thinking mo. Kung dati parang, dito lang ang focus ko, dito sa lupa. Paano mapapalawig yung business ko? Paano ako makagraduate? Ang sabi ngayon ni Peter, tignan nyo, since sa ganitong paraan, sinabi niya sa kanila na wawasakin pala ang lahat ng bagay sa mundo. Talagang hindi rin magtatagal ang lahat sa mundo. Anong sabi ni Peter? Tignan nyo, paano kayo dapat mamuhay ngayon? Kung alam mo na darating din pala na mawawasak ang lahat sa mundo, meron tayong magiging perspective sa ating buhay at maapektuhan nito yung pamumuhay natin simula ngayon. Number 2, pakita natin, sabay-sabay natin basahin, ang priority natin, ang huhulma ng ating pamumuhay ngayon. Ano ba yung mga priority mo? Ano yung mga binibigyan mo ng importance sa iyong buhay sa panahon na ito? Kasama ba dyan na nagbibigay ka ng importance para sa mga pangmatagalan talagang mga bagay? Hindi ito tinutukoy ko yung ginto, pilak at lupa lang, kundi pang-eternal things. Paano ka nga magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan na binibigay ni Lord? Paano ka magsiserve kay Lord? Paano ka magkakaroon ng reward kay Lord? Tingnan niyo po ang sabi ngayon ni Peter. Next slide please. Sabay-sabay natin basahin ulit. 1, 2, 3, go. Since sa ganitong paraan, wawasakin ang lahat, paano kayo dapat mamuhay ngayon? Dapat maging banal kayo at lagi kayong sumunod sa Diyos. So take note, yung sinabi dyan na maging banal kayo. Hindi po dyan tumutukoy na kung saan kailangan wala kang kasalanan. Baka nagkakamali po tayo, no? Pag sinabing banal, hindi po ibig sabihin sinless. Ang ibig sabihin nun, set apart. Ibig sabihin, kakaiba ka. Bakit? Kung yung iba, mga tao, hindi sila focus sa mga eternal things, dapat ikaw focus ka sa eternal na mga bagay. At tignan niyo yung sabi, lagi kayong, hindi minsan, hindi once a week, hindi once a month, hindi once a year, lagi kayong sumunod sa Diyos. Hindi sumunod kay teacher, kay congressman, hindi sumunod sa ibang influencers, kanino? Kay Lord. So, eto dapat pala yung pamumuhay natin. Dahil alam ko na mangyayari pala to in the future, so kahit mag-invest ako, kahit na magkaroon pala ako ng award, hindi yun magtatagal. Hindi rin ako maaalala ng iba. Sino sa inyo dito, lahat ng mga naaalala nyo pa rin ba lahat ng tinuro sa inyo sa history na class nyo noon? Hindi, di ba? Yung iba, naaalala natin. Pero hindi lahat. Mga kapatid, darating talaga yung time na ganun. Ikaw rin, hindi ka na rin maaalala ng iba. Pero, ito yung maganda. May eternal ka na buhay galing kay Lord. Hindi ka nga maaalala, but you will live eternally with God. Next slide, please. Ang question sa atin, kung alam mong hindi magtatagal ang mundong ito, paano ka dapat mamuhay ngayon? Ano yung
buhay na kailangan mong gawin? Ano yung pamumuhay na dapat mong gawin simula ngayon? Ano yung mga bagay na temporary na nabanggit natin kanina? Di ba yung trends, emotion, etc. At mga bagay na yon. Simula pala sa araw na ito, huwag ka mag-focus dun sa mga temporal things na pwedeng makahadlang sa'yo para makamit mo yung eternal things. Next slide. Ano yung don'ts natin? 3 bagay. Sabay-sabay natin basahin. Huwag mong sayangin ang oras mo sa bitterness. O, doon lang muna. Saan ka merong kapaitan? Saan ka merong tinatanim na galit at sama ng loob ngayon? Ano? Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Bakit? In the book of Matthew chapter 7 po, sinabi doon ni Lord na kung saan kung hindi mo kayang patawarin yung kapwa mo, paano ka papatawarin ng Diyos Ama? So alam natin, si Jesus, He paid the price once and for all. Kailangan kasi may magbayad sa kasalanan. Yun ang sagot no? Kaya nga may hustisya, bakit? Meron kasing kabayaran ang kasalanan. Kailangan may magbayad. And hindi natin kaya yung bayaran kasi bakit? Kapag binayaran natin, hindi natin makakapiling si Lord. Kasi binayaran natin ang kamatayan natin. Pero, dahil ito, sobrang mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sobrang mahal ka ni Lord. Si Jesus ngayon, Diyos, nagkatawang tao. Inalay niya yung buhay niya para sa iyo at sa akin, para siya yung maging kabayaran sa lahat. Ang kailangan natin ngayong gawin ay ano? Tanggapin yung ginawa ni Jesus sa atin. Kung paano niya tayo pinatawad sa mga kasalanan natin, magpatawad tayo ngayon saan? Sa kasalanan ng iba sa atin. Anong bitterness yung nasa sa puso mo ngayon, sama ng loob? Ang buhay natin, panandalian lang. So, huwag mong sayangin yung oras mo sa bagay na yon. Amen? Parang dami bang bitter dito? Amen ba? Amen. Ayun, hindi pala sila bitter. Mga sweet naman pala. Okay? And tingnan nyo, yung last, sabay-sabay natin basahin. Huwag ka mabuhay para sa likes at validation. Alam niyo po, hindi natin lahat talaga ng tao sa mundong ito mapiplease. Lagi, meron at meron magiging komento mga tao sa iyo. Hindi lagi magugustuhan nila yung mga gusto mo. Yung ugali mo, hindi nila lagi gusto yan. And sometimes, tuloy, kapag nalalike yung post natin sa TikTok, yung post natin sa Facebook, sino sa inyo minsan, titignan nyo yung phone nyo, kahit busy kayo, titignan nyo kasi, ay, may nag-like, tapos parang nafe-feel mo na, ay, nagustuhan nila yung ginawa ko. Tapos parang, nga, nakapag-boost ng ego mo. Kaya lang after ng yon, kung later on magkamali ka, what will happen next? Atake naman sa'yo. Tandaan niyo po, maraming mga bagay at ang nangyayari sa mundong ito, temporal. Mga tao na akala natin kakampi natin ngayon, pwedeng hindi na natin kakampi bukas. Like ka ngayon, dislike ka na bukas. Di ba? So bakit ka mabubuhay para sa likes and validation ng iba? Bakit hindi ka mabuhay para kay Jesus na hindi nagbabago sa pag-ibig niya sa'yo, noon, ngayon, at kailanman? Amen? Imagine, God loves all of us. Pero kailangan meron din tayong gawin. Kung may don'ts, meron ding do's. Ano yung do's natin? Sabay-sabay natin basahin tong 4 na to. 1, 2, 3, go. Mabuhay kang eternity ang nasa isip. Pangalawa,
magpatawad agad, maglingkod faithfully, at tignan nyo, magmahal ng totoo. Sa panahon ngayon, marami mga tao, nawawala na yung sa pag-iisip nila yung mga bagay na pang-eternal. Focus tayo lagi dito sa present. Pero kung alam natin yung ending, I'm sure we'll get through kung ano man yung nangyayari ngayon. Tama ba? At ngayon din, kailangan kung paano tayo pinatawad pala ni Jesus, kung paano tayo ngayon nilinis ni Jesus sa lahat ng mga kasalanan natin, kailangan din ganun din yung gawin natin para sa iba. Mahirap, pero kung naranasan mo, na-feel mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, I'm sure mai-share mo rin yun sa iba. Magagawa mo rin yung ginawa sa'yo kung paano di ba ikaw, madali nga eh. Ginawan ka ng di maganda, ang daling gawin yung di maganda rin sa iba. Pero kung ginawan ka ng mabuti, I'm sure alam mo yung feeling. Alam mo yung feeling. At lalo, dun mo madidiscover, pag gumawa ka ng mabuti sa iba, ang sarap pala sa feeling. And God is pleased. Lalo na rin, kung tayo ay magsiserve sa Kanya, hindi unfaithfully, kundi faithfully. Pag sinabing faithfully, hindi mo alam kung ano mangyayari in the future, pero tuloy-tuloy ka lang. Yun yung faithfully. Faith. Things that can't be seen, pero nagpapatuloy ka pa din. Amen? Uncertain, pero tuloy-tuloy pa din. Nagtitiwala ka pa din sa Kanya. At tignan niyo yung last na nakalagay dito, magmahal ng, marami kasi ngayong pag-ibig, na pag-ibig o mahal ka kapag maganda at merong nakukuha sa'yo. Pero kapag wala nang napapala sa'yo, hindi ka na mahal. Ang pagmamahal na tinutukoy ko po dito ay pagmamahal na kung saan kahit ang hirap mahalin, ang hirap na gawa ng sakripisyo, ginagawa mo pa rin. Because true love is what? Sacrificial. Amen? Next slide. Next slide, please. Ano sabi ngayon ng verse 13? Verse 12. Sabay-sabay natin basahin. Habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos at ginagawa nyo ang lahat para mapabilis ang pagdating nito. Sa araw na yon, masusunog at mawawala ang langit at matutunaw ang lahat ng bagay sa langit dahil sa sobrang init. Now, tignan nyo po, sa araw ni Lord, sa pagdating ni Lord sa mundo, kailangang, katulad ng sabi ko sa inyo, kailangang mabago yung mundo. In short, kailangan magkaroon ng pag-erase at pag-build ulit ng bago. Kung paano ang isang building, kahit anong repair na gawin mo, kung talagang sira na yan, ano nang kailangan gawin? Kailangan talagang tibagin. Kailangan talagang tibagin, sirain. Ganon din ang mundong ginagalawan natin. Dahil pasama na to ng pasama, hindi na paganda ng paganda, gusto ni Lord ayusin ang lahat. Ngayon, tingnan niyo yung sabi ni Peter, hinihintay daw ng mga believers nung unang panahon, yung pagdating ni Lord. Bakit? Sa pagdating kasi ni Lord, may pag-asa na ang kasamaan ay pagbabayarin. Ang mga mabubuti, re-rewardan. Ang imperfection sa mundong ginagalawan natin, gagawing perfect. So ngayon, gusto nilang dumating talaga si Lord. At sabi ni Peter, tignan niyo sabi ni Peter, ginagawa niyo ang lahat para daw
mapabilis ang pagdating nito. Next slide. Alam niyo po ba, nasabi sa Matthew chapter 24, verse 14, "And this gospel of the kingdom," yung mabuting balita ng paghahari ng Diyos, ay ano daw, "will be preached in the whole world," sa buong mundo, "as a testimony to all nations." Then tinan niyo yung sabi, sabay-sabay natin basahin, "and then the end will come." So anong ginagawa ng mga mananampalataya 2,000 years ago? Bakit lumaganap ang Christianity sa mundo? Dahil ito mismo yung utos ni Lord, "Go and make disciples of all nations." And sabi rin sa Matthew 24 verse 14, ano daw? The end will come kung ano daw? Na-preach ang kaharian ng Diyos sa buong mundo. So yung Christians po, nung unang panahon na ito, nakausap ni Peter, talagang nag-share sila. Pumupunta sila sa mga liblib na lugar, mga lugar na ang hirap i-reach out. Hindi nila alam yung language, pero pupunta talaga sila doon, mag-aaral sila ng language nila. Mga lugar na kung saan hindi sila welcome, persecuted sila, mananatili pa rin sila doon. They are doing everything. And alam niyo po, yung mundong ginagalawan natin ngayon, katulad ng sabi ko po many Sundays ago, talagang ang daming benefits ng Christianity ngayon sa mundo. Na pag tinignan natin, yan yung bunga ng puno ng Christianity. Figuratively speaking, no? Unfortunately, maraming gusto lang ng bunga ng Christianity, ayaw ng puno. You will be shocked kapag sinabi ko sa inyo ang mga proponents ng science at scientific knowledge, Christians. Hindi po atheist. Si James Isaac is a Christian. Galileo Galilei, Christian. Si Boyle, Christian. Ang dami po. Blaise Pascal, Christian. You will be shocked na napakaraming university sa mundo. Sino nagtayo? Christians. Harvard University, sa UK, Oxford, lahat Christians. Bakit? Kasi gusto nilang matuto yung mga tao. Mahal kasi nila yung mga tao. Bakit may mga orphanage na natayo? Kasi Christians nagsimula nun. Bakit may hospitals at yung sign pa ay cross? Christians ang nagsimula. Di ba? Pwede namang heart. Di ba? Pwedeng ganun shape eh. Pwede yung triangle o kaya iba pa eh. Bakit cross? You see? Equality ng lalaki at babae. Sino nagpupush nun? Christians. Nagpalaya sa mga slaves in America and Europe. Sino nag-push nun? Christians. Tapos sabihin natin, ayaw ko ng Christianity. Hindi pwede. Because actually, yung free speech mismo, Christians din yung nag-push. So maraming benefits sa mundo natin yung binigay ng Christianity. And now, gusto natin i-preach si Jesus, malaman ng mga members ng family natin, mga friends natin, tungkol kay Jesus. Bakit? Para dumating na talaga si Lord. Sino dito ang gustong dumating na si Lord? Amen? Dahil bakit? Kaya natin gusto dumating si Lord, dahil gusto nating ng pag-asa. Yung pag-asa natin, dumating na talaga sa buhay natin. Point number 3, last but not the least, sabay-sabay natin basahin, ang eternal promises of God ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ano ba itong eternal promises of God na ito? Sa verse 13, ang sabi ni Peter, next slide please, pero hinihintay natin ang alin daw? Ang pinangako ng Diyos. Naka-red, bold,
na letters, anong sabi? Ano yung pinangako ng Diyos na hinihintay daw ng mga mananampalataya? Ano yun? Ang bagong langit at bagong mundo. Na ano daw? Maghahari doon ang katuwiran ng Diyos. Walang corruption. Sinong gusto nun? Walang corruption. Sinong gusto nun? Bagong langit at bagong mundo. Parang minsan gusto mo lang mag-start over eh. Sino sa inyo naglinis na kayo ng wardrobe nyo? Naglinis kayo ng bahay? Anong ginagawa nyo? Di ba tatanggalin nyo talaga lahat? Ang hirap mag-ayos kapag hindi mo muna tinanggal lahat eh. Kailangan paglilinisin mo, may aalisin ka. Anong ibig sabihin nito sa atin ngayon? Na magkakaroon ng bagong langit at bagong mundo, tatlong bagay. Next slide please. Everything broken will be restored. Every tear will be wiped away. Hindi ibig sabihin hindi ka naluluha kasi meron tinatawag na tears of joy. Di ba? Hindi ibig sabihin hindi ka naluluha, pero ibig sabihin lang nito na yung bang mga pains natin inside, yung mga heartaches natin, magkakaroon na ng satisfaction. Ano pa next? Every injustice will be undone. Mga hindi patas na mga nangyayari sa buhay, maaayos lahat. Alam niyo po, dito ako magtatapos. Next slide. And when you know where your story ends, you can face anything in the middle. Alam nyo, nito recently, pag nanonood ako ng mga films sa Netflix o kaya sa, ano bang tawag doon? Apple TV, ganyan. So, mura lang kasi yung subscription, sa 150 ata, ganon. Then sinasabi sa akin nung asawa ko, si Cam, sabi niya sa akin, bakit ganyan ka? Tinitignan mo muna yung mga mangyayari sa ending bago mo simulan. So ako po, ganito ako, pag may mga TV show, titignan ko muna yung ending. Pagtapos ko panoorin yung first episode, pupunta ako sa last episode. Pwede niyo sabihin, Pastor, ang KJ mo naman. No? O kaya, ang spoiler mo naman. Bakit? Kasi ako yung tao po, honest ako yung tao na kapag alam ko ending, tapos may nangyaring hindi maganda sa gitna, parang ayoko na tapusin. Bakit? Parang bittersweet yung ending o kaya parang hindi maganda yung ending. Ubusin ko yung oras ko dun. Alam niyo, nag-try kasi ako maraming beses. Hindi ko tinitignan yung ending, pinanood ko. Pagdating ng ending, sabi ko, parang hindi ako satisfied. Sino may ganang nafe-feel? Parang hindi ako satisfied. Inubos ko yung marami kong oras doon. Tapos, yun lang pala yung katapusan. But take note, kaya sinasabi ngayon ni Peter sa mga mananampalataya, yung katapusan. Ano yung sabi kanina, verse 13, balikan lang natin saglit. Tinan niya sabi, hinihintay daw yung pangako ng Diyos na ano yun? Bagong langit at bagong mundo. Sinasabi na ini-spoil na ni Peter ang mga mananampalataya at kahit tayo sa ending. Bakit? Kasi kahit anong mangyari in the middle, yung main character mo man na pinapanood, kung nanonood ka ng movie, makaranas ng iba't ibang trial sa buhay. Feeling mo, nagkaaway sila, di nagkatuluyan dun sa pinapanood mo. Ano mangyayari? Okay lang. Kasi bakit? Alam mo na yung ending eh. Maganda yung ending. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maganda ending natin. Amen? So ano man yung harapin ko, sa gitna ng lahat ng yon, makakaya ko. Kaya tignan nyo yung mga mananampalataya noon, okay lang kahit pakain kami sa leon.
Dito kayo magugulat. Panahon ni Emperor Nero, sinunog ng buhay yung mga Christians. Every day, nagiging candlelight sila para sa Rome. Tignan nyo history. Pinapakain yung mga Christians, kahit baby sa mga leon, dun sa Colosseum nila na games. Buhay. Si Apostle Paul, pinugutan ng ulo. Si Peter, pinako ng patiwarik. Pero ang Christianity ba, natapos doon? Hindi. Bakit? Because the Christian knows, kahit anong mangyari ngayon, hindi man maganda kahit sa buhay ko, alam ko yung ending. Amen? Alam ko yung ending. Di man maganda yung nangyayari sa buhay ko ngayon, di man maganda yung nangyayari sa family ko, sa ministry ko, but I know the ending. Come on, sabihin natin lahat, I know my ending. Conclusion natin, sabay-sabay, tayo po tayong lahat. Banggitin natin ito. Yan, sabihin natin, 1, 2, 3, go, wag kang mabuhay. Para sa mga panandaliang bagay lang. Live for eternity. Live for Jesus. Come on, let's shout His name, Jesus. Jesus. One more time, yung mas malakas with all your strength talaga. 1, 2, 3, go. Jesus! Amen. Praise God. Come on, let's lift up our hands kay Lord. Let us pray. Lord, dalangin namin ang bawat isa na dumalo ngayong hapon. You know, Lord, their struggles. Alam mo, Panginoon, yung mga fini-face nila na circumstances sa kapanahunan na ito. They might be facing, Lord, iba't iba talaga ng mga struggles sa kanilang buhay. Mahirap man, feeling nila give up na sila. But I pray, Lord, dahil alam na nila yung ending, they can face anything in the middle. Lord, we know that you are with us at aayusin niyo po ang lahat. Thank you, Lord, for being the eternal God. Dahil alam namin may pag-asa sa buhay na ito at even sa afterlife. Come on, can we praise Jesus with a song ngayong gabing ito? Come on. Yung kinanta natin kanina, just lift up your hands. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Jesus, come on, lift up your hands in heaven. Lift up your hands to heaven. Healer, the one who praise takes Jesus. all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord over all. Jesus, name above all names. Healer, the one who takes all pain. Savior, risen from the grave. Your name is Jesus, Lord Your name is Jesus, Lord over all. Your name is Jesus, Lord over all. Come on, confess with your Your mouth. name is Jesus, Lord For over the last time, confess with your mouth. Your name is Jesus, Lord over all. Sino dito ngayon, hapon na ito, pwedeng kailangan mo ng answer prayer kay Lord. Pwedeng you've been praying for something. You're praying for healing.
pwedeng opportunity sa iyong buhay, promotion, whatever it is, can you just raise up your hand kay Lord ngayong hapon na ito? Lord, batid niyo po yung mga prayers ng aming mga kapatid na ito. Dalangin ko, Lord, ayon sa iyong kalooban, sa kalooban po ng Holy Spirit, ay makapangyari ito sa kanilang mga buhay. Lord, as they come to get to know you in their lives, pakita niyo po sa kanila, Panginoon, how you weave everything, how you arrange everything, Lord. At kahit man ma-feel nila na parang ang hirap ng buhay na ito, ang hirap ng pinagdadaanan nila, dalangin namin, Lord, paalala niyo po sa kanila na ang ending ay maganda pa din. Dahil ikaw, Panginoon, ay may hawak ng lahat. Lord, thank you for everyone na dinala niyo po sa lugar na ito. Layo niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng anumang kapahamakan, aksidente, trahedya. Wala pong malunod, walang anumang magkaroon ng sakit at karamdaman, walang tamaan ng lumilipad na mga bagay sa labas. Layo niyo po, Panginoon, ang tahanan ng bawat isa sa mga disgrasya, maging ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Lord, we claim yung protection niyo po sa buhay ng bawat isa as they leave this place, maging Lord sa mga nasa online, tulungan niyo po sila, Panginoon, gabayan niyo sila in Jesus' name. Come on, can we give Jesus the best clap of praise? Amen? So pwede ba natin